palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kabutihan at katapatan. Ang ganda doon, ano? Let's declare, kapatid, that Jesus Christ, amen, is a true God, amen. Jesus, ideklara natin patuloy that si Jesus, kapatid, ay buhay at tunay na Diyos. Siya'y dakila, kapatid, mapalad na nagtitiwala sa Kanya. Minsan pa, ngayong umaga, tayo po lahat ay tumayo. Amen. Let's prepare our hearts, kapatid, sa panibagong mensahe ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory. Pour out your blessing. Bless your people today. Prepare our hearts, O God. We rebuke all the works of the enemies, Lord, to get out in this place. And Lord, once again, seal these people with your Holy Spirit, O God. Pour out your blessing, pour out your glory. Touch your people with your mighty hands once again. Salamat po, Panginoon. Pwede kaming magkulang at magkamali. Pero Lord, salamat po ang salita mo, ang aming pinagkakatiwalaan, ang aming sandigan, Panginoon. Ano bang sinasabi ng iyong mga salita? Kaya salamat, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy mong palayain sa pagkagapos ng kasalanan, Panginoon, at mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Wasakin mo sa buhay namin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pain, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pour out your Spirit, bless your people, touch your people once again with your mighty hands. Renewed our lives, Lord. Prepare us, prepare our hearts, O God, Lord. Speak to us and let your Holy Spirit move and work, O God, ngayong umaga to guide us, to lead us, O God, and allowing us to understand, Panginoon, your words, O God. Bless your people today in the mighty name of Jesus Christ. Minsan pa, palapakan natin ang Panginoong Hesus. We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God. Hallelujah. Ito po yung bagong message si Lord. At ito po ay 3 linggo po ito, series po ito. Kaya napakahalaga. Magkaroon po tayo ng commitment, kapatid, ngayong umaga kasi napakahalaga ng message na ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi pa natatapos ang buwan. Amen? Saktong-sakto, ibinigay mo ang mensaheng ito sa amin simula pa nung end right. Talagang seryoso ang Panginoon. At salamat po sa kanyang salita na gumagabay sa atin. Na siya po ang salita ng Diyos. Yan po ang sandigan natin. Yan po ang pinagkakatiwalaan natin. Let's value God's word today. Listen carefully, kapatid. Ito po in the book of Hosea, chapter 10, verse 12. And I encourage you, basahin niyo po ito from verse 1. Simulan niyo po at basahin niyo yung the whole chapter para mas maintindihan natin. Pagbalik pa lang natin, makita natin kung gaano kaganda, ano ang naging buhay ng mga anak ng Diyos. May pinagdaanan silang hindi maganda. Kaya ito po ay, it is a prophetic call. Panawagan po ito ng Propeta Isaiah. At tayo po ay makaka-relate tayo rito sa panahon natin ngayon. Amen. Let the Lord bless us through His word. Ito po ang sabi ng Hosea chapter 10 verse 12. Let's read it. Sabi diyan, sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness on you. Ulitin ko po. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness on you. Ano po ang sabi ng Tagalog? Sabi po ng Tagalog, kapatid, maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Yung maintindihan po natin ngayong umaga, ano po yung paghahasik ng katwiran. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Gusto ko po ulitin ang salita ng Diyos, manamnam natin yung itinuturo ni Lord. Maghasik kayo ng katwiran. Mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Taas ang kamay ng nais na paulanan ng Diyos ng pagpapala. Hallelujah. Bless that hands, oh God. Bless that life. In the mighty name of Jesus. Pagpalain. We claim, Lord, na paulanan mo, Panginoon. Kaya paunawa mo sa amin ang mensahe mo ngayong umaga. Let your Holy Spirit move and work to guide us and to help us to understand, oh God. Prepare our hearts, oh God. Pagpalain mo kami. Salamat. Let your word today be a medicine, be a water, oh God, Lord. At patuloy, Lord, na magpala sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, kiniklaim po namin. I claim, I pray also
Napagpalain niyo po ang bawat pamilya, Panginoon. Pasaganain niyo po ang bawat pamilya, ang aming church, ang bawat tahanan, at ngayong umaga, simulan mo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Nang nais mo ay umulan ng pagpapala ang buhay namin. Yan talaga ang nais mo, Panginoon. Kaya we claim, Father God, help us to learn your words so that we can apply it and we can claim, Lord, the overflowing blessing, Lord, umuulan ng pagpapala sa buhay namin at pamilya, maging sa aming church. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Sige po, tayo maupo. Purihin po ang Panginoon. Amen. So napakahalaga po ng itinuturo ng Panginoon ngayong umaga, kapatid. Sabi doon sa ating text, sow to yourself in righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteous on you. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala. Amen. So, ngayong umaga, kapatid, sabi nga dito, amen, ano po ba yung idea natin sa bagay na ito? The Gospel and the Great Commission. Ano po ba yung pagkaunawa natin dyan, kapatid? Ano po yung konsepto natin pag sinabi nating the Gospel or the Great Commission? Amen? Ano po ba yung tinuturo sa atin? Ano po ba yung idea niyan sa atin ngayong umaga? Matutunan natin ngayong umaga itong mga bagay na ito. What is the Gospel and Great Commission? Sa isang maikling salita, sabi dyan, the Gospel according to Romans chapter 10 to ha. Romans 10 po yan ha, 9 to 13. The gospel makes salvation available to all. Sabihin, kapatid, ang gospel, ano ba yung gospel? Mabuting balita. Mabuting balita patungkol kay Kristo. Amen? At ito pong mabuting balita patungkol kay Kristo makes salvation. Ito po yung nagdudulot ng, nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Doon sa lahat, sa maraming tao. Amen? Sa lahat na nanampalataya sa Panginoon. Yan po ang gospel. The gospel makes salvation. We need to share the gospel. Because the gospel makes salvation available to all, kapatid. Magliligtas yan sa atin. And pangalawa, the Great Commission. Amen? So ito po ay kinumission sa atin to. Ito po ibinigay sa atin. Amen? Iniuutos sa atin itong Great Commission. Alam natin yung Great Commission. Amen? Sabi diyan, the Great Commission sent believers with the gospel to all. At gusto ko pong basahin yung verse na yan, patungkol po sa gospel. Amen? Ano ba ang sabi ng Matthew 28, 18 to 20? Ano po ba ang sabi diyan, kapatid? Amen? And Jesus came and speak to them, saying, all power is given to me, in heaven and in earth. Sabi ng Panginoong Jesucristo nung siya nandito pa sa lupa. Sabi niya, and Jesus came and spoke to them, sa mga disipulo, sa mga tao, saying, all power is given to me in heaven and in earth. Yan po ang sinasabi ng Matthew 28, 18 to 20. In verse 19, go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. In verse 20, last verse, teaching them to observe, or to obey all things what I have commanded you. At ito po yung pangako ng Panginoon. Kapag ginawa natin yung Great Commission, kapatid, at sa lahat naman na nanampalataya sa Panginoon, and see, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Everybody say amen. Amen. Yan po ang salita ng Diyos. It means we agree because it is written, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya. Kapatid, sabi ng Panginoon Jesus, nung nandito siya sa lupa, all power is given to me in heaven and in earth. Binigay sa Kanyang kapangyarihan. Kaya sabi niya sa lahat ng mga disipulo niya ng Panginoong Jesus, go you therefore. Amen? Humayo kayo. Amen? And sabi diyan, and teach all nations, turuan ninyo ang bansa, ang lahat ng bansa, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Amen? At the same time, teaching them to observe. Turuan ninyo silang sumunod sa all things, whatever I have commanded you, sa lahat ng inuutos ng Panginoon. And see, sabi ng Panginoon, itong pangako niya, I am with you always, even to the end of the world. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. And
So yan po ang gospel and the commission, kapatid. The gospel and the commission. At ito po, yung mga naunang nanampalataya sa atin, sabi diyan, the gospel preached by early church. Pag sinabing early church, early believers, yung mga naunang mananampalataya sa atin, ano ginawa nila? Amen? They preach the gospel. Amen? Turn the world upside down. Amen? Gusto nilang mabago ang buhay ng mga tao. Gusto nilang baliktarin ang mundo. Amen? Kasi napakagulo. Gusto nilang maging maayos. Gusto nilang maging matuwid. Amen? Sabi nga doon, to change one's life completely. Amen? As we share the Word of God, as we share the gospel, that is the Lord Jesus Christ commissioned us. Itinalagay yan sa atin at inutos yan sa atin, kapatid, as we share. At yan po yung layunin yan. To change everyone's life completely. To change every life. To change every life. Yan po yung tinuturo sa atin. Yan po yung gospel. Kaya pag sinyer natin yan, kapatid, yan po yung nagbabago sa buhay ng tao. At yan din ang nagdahilan kung bakit tayo nandito. Dahil napakinggan natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. That is the gospel, the good news, kapatid, at makikita natin. Amen? Unti-unti nakita natin kung paano tayo binago ang ating mga buhay. Amen? Even though we are not perfect, sabi nga doon kanina, pwede tayong magkulang, magkamali, pero ang salita ng Diyos. Kaya po, very important yan. Amen? Ikaw at ako, tayo nagkukulang at nagkakamali, pero ang sandigan natin, salita ng Diyos. May sinasabi ang salita ng Diyos. Tulad doon na pag-aralan natin, mayroon binigay si Lord sa atin ng mga eraser. Amen? Para mabura natin. Amen? Ano ba yun? Yung pagpapakumbaba, yung totoong repentance sa Panginoon. Kapag ikaw at ako'y totoong nagsisi ng kasalanan, hindi mo kailangan ulit-ulitin ang iyong paghingi ng tawad because your sin is forgiven and forgotten. Kailangan tayuan mo yan. It will heal us. It will restore us. Amen? Kaya ang salita ng Diyos. Kaya po, makita natin yung kanta na yun, nakarelate yun doon. Na kahit magkulang, amen, ang salita mo ay ang aming sandigan. Yan po yung ating tinatayuan. May tinuturo kasi si Lord. Na kahit nagkulang at nagkamali ka, yun, may tinuturo si Lord sa atin doon, kapatid. At sa lahat ng mga nasisira ng gospel, amen, it will change our life, it will touch our lives, it will convict us, and as we respond, amen, as we reply, kapatid, kapag tayo tumugon dyan, at nanampalataya tayo, makita natin. Amen? Sabi nga dun sa kanta natin kanina, si Jesus ay tunay na Diyos. Amen? Siya ay buhay at dakila. Amen? Kapag nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus, He is the way, the truth, and the life. Talagang iko-connect ka niya sa Diyos. Walang makakakonekta sa Diyos without Jesus Christ. Amen? Walang pwedeng dumirekta dun sa Diyos eh. Amen? Kasi we are sinners and God is a holy. But God loved so much for us, He gave Jesus Christ para maging daan niya, maging daan natin. Maabot natin ng Diyos, makalapit tayo sa Panginoon. At ngayon, sa bawat panalangin natin, alam natin ang Diyos, God is always there and hear and listen and answer ang ating mga panalangin. Palakpakan po muna natin si Lord sa bagay na yan, kapatid. Yan po yung buhay na meron tayo sa ating Diyos sa mundong ito. Amen? And yan po, the gospel and the Great Commission. The gospel makes salvation available to all. The Great Commission na kung saan, pag sinabing Great Commission, send believers. Amen? Ibig sabihin, pinapadala ang mga mananampalataya to share the gospel. Amen? Kaya kung ikaw at ako'y mananampalatayan totoo ni Kristo, tayo po ay sinisend. You and I will share the gospel. Amen? Bilang mananampalataya. Amen? Kaya po, Great Commission, yan po, may Great Commission ang mga believers. Sila po ay sinend, amen, with the gospel. Bit-bit ang gospel. At sinishare yun, and sabi nga dyan, kapag sinishare mo yan, make salvation available. Nagkakaroon ng natatanggap, nare-receive ang kaligtasan mula sa Diyos. Amen? Kaligtasan mula sa impyerno, amen. Kaligtasan mula sa kalunos-lunos na buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Ang sabi diyan, kapatid, we need to return to those thrilling days of yesteryears. Ibig sabihin, kapatid, ito pong panahon ng mga naunang early church, early believers, kapatid. Sila po ay nag-share ng gospel and sabi doon kanina, turn the world upside down. Gusto nilang mabago ang mga buhay.
kapatid, ng lahat ng mga taong sinisira nila. Kaya sabi doon, yan po yung araw na sabi doon, those thrilling days. Ibig sabihin, yan po yung mga masayang araw. Amen? Napakasaya yung araw na yan sa isang mga mananampalataya. Amen? They are inspired, there is joy sa kanilang mga puso, they are delighting to share the gospel. Sila po yung masayang nagsishare ng Word of God. We as a believers. Amen? Kaya balikan natin sa atin ngayon. Kaya tinuturo dyan sa atin. We need to return to those thrilling. Dapat bumalik tayo. Amen? Tumayo tayo sa ganoong thrilling days of yesterday na sila po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos at maraming tao ang nababago. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan palagi. Amen? Napakahalaga ng pag-abot ng kaluluwa sa Panginoon. Thousands of heaven ay nagdiriwang. Amen? Kaya yung tanong, kumusta po? Tayo po ba'y nag-abot ng kaluluwa? Nakapag-share ng gospel? Mayroon po bang nababagong buhay? Amen? Amen? Na dating hindi mananampalataya, ngayon ay mananampalataya na. Amen? Amen? Dahil po yan sa gospel. Dahil po yan sa good news about Jesus Christ, kung ano yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Yesus. Binigay niya yung buhay niya, pinahirapan, pinako sa krus. At after 3 days siya muling nabuhay at yun po ang nagdulot sa atin ng kaligtasan at nakita natin sa kanyang muling pagkabuhay, may kabuluhan ng pananampalataya mo ngayon. Kung hindi siya nabuhay, useless po ang ating pagparito. Kaya po tayo hindi nawawalan ng pag-asa because it is true na namatay ang ating Panginoon Yesus para sa kasalanan, kabayaran ng kasalanan, tubusin tayo, makalaya tayo sa gapos ng kasalanan. Amen? At yan po ay pangatlong araw ay nabuhay at yun ay patunay na sino man totoong nanampalataya sa Panginoon, tayo po ay may kaligtasan at napalaya sa pagkagapos ng kasalanan. Amen? At tayo po ay makikita natin, kapatid, nababago ang buhay. So sabi diyan, we need to return to those thrilling days, kapatid. Amen? Kailangan makabalik tayo. Yan po ang tamang buhay. Yun po ang tamang buhay ng mga mananampalataya, kapatid. Amen? Kailangan natin makabalik. Kailangan nating tumayo dun sa ganung buhay bilang mga mananampalataya. They share the gospel because kinumisyon yan sa atin. Iniutos yan sa atin. It is commanded sa atin. Kung ikaw ay nanampalataya, sumunod kay Kristo, share the gospel. It will change the life of your people. Amen? It will change the life of your families, ng ating mga kamag-anak at kaibigan, sino mang tao na sinisira natin ng gospel. At napakahalaga noon. Kaya nga, ulitin ko ulit, nagdiriwang po ang mga anghel sa langit, thousands of angel ay nagdiriwang. Isang kaluluwa pa lang yan. Amen? Kaya tandaan po natin ngayong umaga, meron po kasing itinuturo si Lord sa atin through our text ngayong umaga. Amen? So sabi doon, we need to return to those thrilling days of yesterday. Kaya sabi niya, sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground. Sabi niya. Amen? Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pag-ibig. Bungkalin ninyo. Nakita niyo pa yung pag-ibig? That is, yung sabi doon, maghasik kayo ng katwiran. Sow to yourself in righteousness. That is the gospel. Yun po yung gospel. Amen? Magtanim kayo ng katwiran. Yan. If we share the gospel, nagtatanim tayo ng righteousness. Amen? Nagtatanim tayo ng katwiran. Yan sabi doon, kapatid, mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Amen? Anong sabi doon? Ito po yung sinasabi ni Hosea doon sa mga panahon. Ibig sabihin, hindi maganda ang sitwasyon ng buhay, pananampalataya ng hindi maganda ang takbo o ang buhay, ang kalagayan ng mananampalataya sa panahon ni Hosea. At yan po yung itinuturo sa atin. Kaya po tinuturuan, si Hosea po ay nagkaroon ng prophetic call. Amen? Break up your fallow ground. Amen? Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Amen? Sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh at lalapit siya sa inyo, paulanan kayo ng pagpapala. Yun po ang pinaka-purpose nito. Maranasan natin ang pag-ulan ng pagpapala sa ating buhay, pamilya, ng ating church. Even ang ating nation. Amen? Kaya po napakahalaga ng itinuturo dito. Kaya sabi diyan, kapatid, we need to return to those thrilling days na sila po ay nag-aani, yung mga mananampalatay na una sa atin. Amen? Na nung dumating ang panahon, sa panahon ni Hosea, nakita natin. Ibig sabihin, hindi na nagbabahagi ng salita
panahon ni Hosea, hindi na nagsishare ng Word of God. Yung mga tao. Hindi na nagsishare ng gospel. Amen? Sa atin ngayong umaga, kumusta po tayo? Do we share the Word of God? Do we share the gospel of Jesus Christ? Amen? That it will change the life of every people. Amen? Na nagko-comply, na nagre-response kapatid, even us. Amen? So we need to return to those thrilling days. Yan po ang pinakamasayang buhay sa Kristiyano. Thrilling days po ang tawag dyan. Amen? So ibig sabihin, kung tayo hindi nagsishare ngayon, walang thrill ang buhay mo bilang Kristiyano. Makikita po natin the truth of God's Word. That's why sabi dyan, we need to return. Kailangan bumalik tayo doon sa ganong kalagayan ng buhay ng Kristiyano. Yung may thrill, yung nagsishare ng gospel. Amen? Masaya ang buhay ng Kristiyano. Nakikita mo masaya yun because of the sharing of the gospel. Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid, prepare your hearts. Meron po magandang tinuturo si Lord. We need, kapatid, to return to those thrilling days. Amen? Anong kailangan natin para makabalik tayo doon? Amen? Kung hindi ganun ang buhay natin, walang thrill ang ating buhay pananampalataya. Amen? Because we do not share the gospel, hindi tayo nagkukumit sa ating sa Great Commission, utos yan ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya as a followers of Jesus Christ. Kailangan bumalik tayo doon. So, anong gagawin natin? Meron tayong gagawin para mangyari yon. Kaya, yun yung sinishare ni Hosea sa mga mananampalataya niya, panahon niya. Kasi hindi na sila nagsishare. Amen? Para silang lupang napabayaan na. Pinabubungkal uli. Amen? Let the Lord continually break up our fallow ground. Amen? Ngayong umaga. Amen? So, ano pong gagawin? Ito po ang tinuturo sa atin. We need a revival. Ayan. We need a revival that restores first love and passion for the lost. Ibig sabihin, sa panahon ni Hosea, wala po yung first love. Ano ba ibig sabihin ng first love? Deep love. Malalim na pagmamahal and passion. Amen? Wala na yung desire nila. Para saan? Sa kaluluwa. Amen? So, ang mga, ibig sabihin, makikita natin, ang buhay na maayos na isang mananampalataya, mayroong first love, mayroong deep love and passion for the lost. Amen? Amen? At yan po ang buhay ng mga naunang mananampalataya. Amen? Sa panahon ni Kristo at kasama, grabe ang kanilang pag-share. At the same time, so para makabalik tayo, we need a revival po yung kailangan natin. Ano po ibig sabihin ng revival? Ibig sabihin ng recovery. Kaya sabi itong, bungkalin nyo. Kailangan ma-recover. Amen. Bungkalin nyo uli. Amen. Ang mga lupang napabayaan. Break up your fallow ground. Amen. Para makabalik tayo doon sa thrilling days ng buhay ng isang mananampalataya. Masayang buhay ng Kristiyano. Doon natin makikita yon. Paano mo masasabing masayang buhay ng tao? Yung mga nagsishare ng Word of God. Those who share the gospel. Yun yung may thrill ang buhay. Walang thrill ang buhay. Walang saya. Amen? Hindi inspiring yung buhay if we do not share the gospel. So as a followers of Jesus Christ, we need to share the Word of God, kapatid, the gospel. And that is the thrilling days, kapatid, na dapat nating balikan. And kailangan natin ng revival, recovery, renewal. Kailangan talaga ng pagbabago. Amen? So mamaya po makikita natin. Ulitin ko po, ito po ay 3 points ito na pag-aaralan natin at may pag-aaralan natin yung unang points. Amen? So 3 linggo po ito, series po ito, napakahalaga po ito. Personal sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Sa bawat mananampalataya. Para makabalik tayo doon sa thrilling days, masayang buhay ng isang Kristiyano na sila po ay mayroong first love at mayroong passion for the lost. So, kailangan natin ng revival para ma-restore. Ano ibig sabihin ng restoration? Ma-repair. Amen? Maibalik, kapatid. Ma-restore. Ma-return. Maibalik. Ma-revive yung first love natin, yung passion natin. Pwede kasi sa panahon natin ngayon, actually, based on, sa message natin, talagang ito ang panahon natin ngayon, lalo nang dumaan ang pandemic. Marami nang makikita natin malaking impact ng problema. But praise God, kung nais natin na paulanan ng pagpapala, si Lord nag-aalok yun. Nais ng Diyos na magpaulan ng pagpapala sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? So may tinuturo si Lord para umulan ng pagpapala sa buhay mo at sa buhay ko. Sa ating church, kapatid, sa ating pamilya. Amen? So, anong kailangan natin? We need a revival.
We need a recovery, kailangan ng pagbabago. Amen? Para po ma-restore ang first love and passion natin for the lost, kapatid. Maibalik yung ating, yung damdamin natin, yung desire, yung sentimiento natin para sa mga kaluluwa. Marami daw ngayon ng Kristiyano na wala nang pakialam sa mga hindi pa mananampalataya. Amen? Bakit? Because they don't share the gospel. Amen? Ang may pakialam sa mga lost people, yun, may passion sila, may malalim na pagmamahal sila diyan. They share the gospel. Kaya po ang pag-share ng gospel, it is because we have a passion and first love, deep love for the lost. Kasi alam natin kung ano ang kapupuntahan ng mga sinners, ng mga hindi mananampalataya. Kalunos-lunos at kahabag-habag, pwedeng pamilya natin yan. Amen? Pwedeng kaibigan, kapatid. Kaya po, napakahalaga, bumalik tayo sa masayang araw, sa magandang kalagayan ng buhay ng isang Kristiyano, yung thrilling days ng buhay ng isang Kristiyano, kapatid, that is the sharing the gospel. Amen? Bilang mananampalataya, sabi nga doon kanina, as a believers, send believers with the gospel. Yan po ang tinuro sa atin, yan pong inuutos sa atin ng ating Diyos, kapatid, na tayo po ay magbahagi ng magandang balita. At yun pong pinaka-thrilling days, kapatid, sa mga Kristiyano. At kailangan natin ng revival para ma-restore, maibalik, ma-revive, kapatid, yung first love and passion natin. Do you have? Meron ka bang deep love and passion, first love sa kaluluwa? Very important po yun sa sarili natin. Na meron ka ba niyan? Amen? That is a thrilling days ng buhay. Hindi natin nakita yon. Amen? Na yan po ang masayang buhay ng Kristiyano. At sabi doon ng Panginoon kanina sa inyo, at pauulanan niya kayo ng pagpapala. Amen? Kasi ang pag-abot ng kaluluwa, sabi doon sa mga nagdaang pag-aaral natin, amen? Ang biyaya talaga nasa kaluluwa. Once na ikaw ay mamubot ng kaluluwa, if you want a reward, nandun ang reward. Gusto natin gantimpalaan at pagpalain ka ng Diyos, ang pag-abot ng kaluluwa, yan ang nandun ang reward. So kung wala tayong inaabot na kaluluwa, wala tayong pag-akay ng kaluluwa, ibig sabihin, wala tayong first love, wala tayong passion, wala tayong biyaya doon. Kaya tinuturo ng Hosea, pauulanan kayo ng Diyos ng pagpapala. If we return to those thrilling days na talagang namumuhay bilang Kristiyano na nagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi diyan, we need revival, kapatid. Amen? Sabi nga doon, para doon sa mga unbelievers, sa mga hindi pa nanampalataya. Amen? Yan po ang buhay. Sabi diyan, we need revival just as they needed in Hosea's days. So sa panahon ni Hosea, naging ganito na po ang nangyari. Na ang mga taong ito ay talagang wala ng first love and passion for the lost. Hindi na sila nag-share ng Word of God. Kaya tinuturuan sila, kung gusto nyong umulan, pagpalain kayo ng Diyos, we need to return. Ayan. We need revival, just as they needed in Hosea's days. Kaya po, yan ang kailangan sa panahon ni Hosea, yung ating pong text kanina, yan po ang kalagayan na sitwasyon ng mga mananampalataya. Hindi po sila, ibig sabihin, sila po ay wala yung pagbabahagi ng mabuting balita. Amen? Walang pag-abot ng kaluluwa. Kaya sabi niya, maghasik kayo ng katwiran. It means, maghasik kayo ng mabuting balita. Amen? At mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Amen? Kaya sabi diyan, kapatid, amen? Amen. Sabi diyan, the people needed to break up their fallow ground. Amen. We need revival just as they need in Hosea's day. So anong kailangan, kapatid? The people needed to break up their fallow ground. Ano sabi doon? Ano yung break up your fallow ground? Bungkalin ninyong muli ang lupa. Ibig sabihin, sa panahon ni Isaiah, ang buhay ng mga tao parang lupang tigang. Pag sinabing fallow ground, yan. Mamaya unawain natin yan. So kailangan, kapatid,
makabalik tayo doon sa masaganang buhay, masayang buhay ng Kristiyano. Kailangan natin ng first love and passion for the lost. We need to share the gospel as a true believers of Jesus Christ. So we need revival tulad ng nangyari sa Hosea's day. The people needed to break up their fallow ground. Sila po ay tinuturuan. Kailangan ninyong bungkalin muli ang lupa. Ang sabi diyan, kapatid, sabi diyan, what did Hosea means when he called for this to happen among his people? Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ni Hosea nung tinatawagan niya po na mangyari ito? Kailangan bungkalin ninyo ang lupa. Amen? Kailangan ninyong to break up your fallow ground. Kailangan bungkalin ang napabayaang lupa. Kasi yung lupa na yan ay naging tigang na. Amen? So ito po yung ating subject ngayong umaga. Amen? May idea na kayo. Introduction lang po yan, kapatid. Amen? Fallow ground. Nakita niyo po yung fallow ground? Ito po ang fallow ground. Ito po ang buhay ng mga panahon ni Hosea na mga anak ng Diyos. Fallow ground. Amen? Pag sinabing fallow ground, kapatid, pag sinabing fallow ground, hindi matamnan na lupa. Amen? Nasubukan niyo ba magtanim sa ganitong lupa? Hindi ka po makakapagtanim dyan. Walang nakakapagtanim dyan. Walang makakapagtanim dyan. Ibig sabihin, yan po ang fallow ground. Amen? Yan po ang fallow ground. Pag sinabing fallow ground, sabi dyan, inactive. Ito po ipagpalagay natin. Ibig sabihin, ang mga buhay ng panahon ni Hosea, mga mananampalataya, ganito, fallow ground. Amen? Hindi matamnan. Tuyot na tuyot ang kanilang buhay. Inactive sila. Hindi sila aktibo. Yan po ibig sabihin ng fallow ground. Inactive. Ano ibig sabihin? Unused. Hindi magamit. May lupa. Ayan. May buhay pero hindi magamit. Kasi fallow ground. Amen? Pag sinabing fallow ground, ano po ibig sabihin yan? Sleepy. Tulog. Yan po ibig sabihin ng... Kaya tama yung salita, walang magaling sa tulog. Tama po ba? Walang magaling sa tulog. So pag ganito ang ating buhay, fallow ground, ang tawag, hindi yan matatamnan, that is sleepy, yan ay tulog. Amen? Amen? And sabi dyan, ano pa ibig sabihin? Unworkable. Amen? Hindi gumagana. Hindi gumagana yung lupa na yan. Hindi gumagana yung buhay na yan. Walang bunga yung buhay na yan. And sabi dyan, unusable. Yan. Hindi siya magagamit. Yan ang buhay ng mga mananampalataya sa panahon ni Hosea. Kaya po si Hosea, amen, nagkaroon ng panawagan. Amen? Sabi niya, sow to yourself in righteousness. Magtanim kayo ng righteousness. Mag-share kayo ng gospel. At in reap mercy. Mag-aani kayo ng habag and break up your fallow ground. Durugin ninyo. Amen? Bungkalin ninyo ang napabayaang lupa. Ibig sabihin, pag ganyan, napabayaan na ang buhay Kristiyano. Napabayaan na. So, wala na yung bunga. Amen? Meron po ba tayong bunga nitong linggo na ito? Kailan po ba tayo nagbunga? Meron po ba tayong bunga? Amen? So, ito po ang buhay ng panahon ni Hosea. Amen? Kaya nagkaroon ng prophetic call. They need to break the fallow ground. Amen? Kailangan ma-break itong fallow ground na ito. Kasi walang pakinabang to. Ito ay tulog. Ito ay unusable. Amen? Unworkable. Hindi matatamnan. Walang pakinabang itong buhay na ito. Yan po ang buhay ng panahon ni Prophet Isaiah, kapatid. At ngayong umaga, yan po yung ating subject. At ito po yung ating tema at bibigyan natin din ngayong umaga. Amen? Break up your fallow ground. Ito po yung tema natin. Amen? Break up your fallow ground. Sabi doon, bungkalin ninyong muli. Amen? Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa. Pag sinabing fallow ground, napabayaang lupa. Bungkalin uli yon. Bungkalin uli yon. Amen? Bungkalin uli yung fallow ground na yan. Pag hindi yan binungkal, yun, hindi yan mapapakinabangan. So parang Kristiyano, ganun din. Buhay ng Kristiyano, kapag fallow ground, so wala pong pakinabang yan. At si Lord, inutusan si Propeta Hosea kung anong gagawin para maging kapakinabang ulit itong buhay na ito. Yung lupa na ito. Break up your fallow ground. Kailangan ma-break. Amen? Kailangan durugin uli. Bungkalin uli.
itong fallow ground. Ngayong umaga, sabi ko nga kanina, 3 po yung ating tatalakayin sa pag-aaral dito po sa fallow ground. Amen? Ang una pong, ito po yung ating mga aralin. Ang una po is, what is fallow ground? Pangalawa, ito po yung sa susunod na linggo, what does fallow ground produce? Pangatlo, yung pangatlo po natin is, how can fallow ground be broken? Kailangan ma-broke yun eh. Kailangan ma-break yung fallow ground na yun. Sa huling pangatlong linggo, yan po yung ating aaralin. Kaya bibigyan natin din bawat puntos na ito ngayong umaga. Ito po yung unang aaralin natin ngayong umaga. Ito po yung tema natin, break up your fallow ground. Amen. Bungkalin mo muli ang napabayaang lupa. Amen. So ito po ang ating unang aaralin ngayong umaga sa mensaheng fallow ground, kapatid. What is fallow ground? Kanina, sinisiran ko na kayo. Meron na tayong idea. What is fallow ground? Amen. Fallow ground is, pag tinignan natin sa mabilis na pag-aaral sa salita, inactive, unused, unusable, unworkable, sleepy, amen, unused, hindi matamnan na lupa. Gusto ni Lord magtanim sa atin. Amen? Gusto ni Lord magtanim sa atin. Amen? So, what is fallow ground? Amen? So, para tuloy-tuloy nating maunawaan yan, yan po ang aralin natin ngayong umaga, yan ang unang points natin. What is fallow ground? Ano nga ba yung fallow ground? So para maintindihan natin, panoorin muna natin ito sandali, may isang video. Sige, Kuya Jello. So ano po nakita ninyo doon sa video? Ito po yon para maintindihan natin. What is fallow ground, kapatid? Yan ang bibigyan natin diin na pag-aaral ngayong umaga. Fallow ground was once productive but now lies waste. Nakita niyo po yung kanina? Na dati matindi ang mga ani. Amen? Matindi ang mga ani. Amen? Pero ngayon, dati productive siya, mabungahin. Ngayon, ito na. Naging waste na lang. Amen? So ano po ibig sabihin nun? Dating masagana sa bunga, dating mabungahin, pero ngayon nakita na. Ano na siya ngayon? Siya po ay nanatili na lamang waste. Amen? Lies waste. Amen? Siya po ay nabubuhay na lang bilang waste. Basura. Ibig sabihin, kapatid, sayang. Amen? Ibig sabihin, disyerto. Amen? Disyerto na. Amen? Ibig sabihin, siya ay basura na. Pag sinabing basura, wala nang pakinabang. So ito pala ang pwedeng nangyayari sa buhay ng isang tao. Para siyang lupa, para siyang fallow ground. Amen? Na yung fallow ground ay dati po yung mabungahin. Masagana, mabungahin, but now lies waste. Amen? So yan po ang ibig sabihin ng what is fallow ground, kapatid. Na dating maging mabunga, dati po ay matindi, masagana, amen? Masaya, amen? But ngayon, sabi diyan, but now lies waste, naging disyerto na, naging basura, na sayang yung lupa, hindi na naging kapaki-pakinabang, parang buhay ng mga tiga panahon ni Propeta Isaiah. Pag sinabing, ano po ibig sabihin niyang fallow ground na yan? Ibig sabihin, barren. Sa Tagalog, baog. Yan po ibig sabihin ng waste, fallow ground. Amen? Amen. Once productive, but now lies waste. Naging barren na sila, naging unproductive na. Na-drain. Imagine niyo po yung buhay na yan. Ito yung buhay ng Kristiyano. Amen? Unproductive. And sabi doon, lifeless. Amen? Buhay pero walang kabuhay-buhay. Lifeless, walang buhay. Walang pakinabang. Walang bunga.
na lupa na ganun din sa buhay ng Kristiyano. Na yan po ang ginawa ni Propeta Hosea. Kasi mahilig si Propeta Isaiah maghalimbawa patungkol sa lupa at sa mga halamanan. Ganun po siya mag-illustration. At in-illustrate niya po yung buhay ng mga mananampalataya sa panahon ni Hosea. They are fallow ground. Pero dati silang mabungahin, dati silang masagana, at ngayon naging waste na sila. Naging waste na lang sila. Naging unproductive na sila. Na-drain. Nawalan ng buhay. Naging disyerto na. Amen? Naging disyerto na. Amen? Sabi diyan, kapatid, once there were abundant harvest from this soil. Dati po, itong fallow ground na yan, kapatid, productive yan sila. Dati, masagana ang harvest niyan. Yang lupa na ito. Amen? Yung buhay nila. Amen? Talagang marami ang mga naabot na mga kaluluwa, sabihin. Pero nung sila po ay dumating sa panahon na sila po ay naging fallow ground, kapatid. Amen? Pero yan po ay dating kapakipakinabang, dating masagana ang harvest niyan, kapatid. Amen? Amen? Kaya ngayon, tinuturo sa atin, anong gagawin para maging productive ulit, para maging abundant ang harvest? Sabi nga doon kanina, umulan ng pagpapala, break up your fallow ground. Kailangan ma-break. At kahit anong gawin, talagang pag pinabayaan yan, hindi yan binungkan. Hindi yan, kapatid, na plowed. Hindi yan maging plowed field, hindi yan binungkal, kapatid. Mananatiling ganyan yan. At pa-worse yan. Mas lalong magiging tigang yan. Amen? And that is the life of the people. That is the life of believers ng panahon ni Hosea. Amen? Panahon ni Hosea. Na tinuturo sa atin ngayon. Alam niyo ba ang fallow ground? Amen? Yan ay dating productive, amen, pero naging waste na lang, amen. Naging unproductive, na-drain na, amen, naging basura, naging barren na sila, naging disyerto na, nasayang, amen, dati kapakipakinabang yan, amen. Minsan na yan naging masagana ang ani. Bago naging fallow ground yan, kapatid, yan po ay masagana ang ani niyan. And sabi diyan, now there are but weeds and wilderness. Ito na po siya ngayon. Pag fallow ground na, hindi na po harvest ang makukuha, hindi na siya productive. Kung meron ka makikita, ito, weeds and wilderness. Amen? Ano po ibig sabihin ng weeds? Mga damo na lang. Amen? Amen? Mga damo na lang ang meron doon. Mga matitinik. Amen? Yan na po ang meron doon. And sabi doon, wilderness. Pag sinabing wilderness, ito po yun. Yan. Basura na. Amen? Pag sinabing wilderness, kapatid, ayan na. Unproductive na. Amen? Yan po ay drain. Lifeless. Wala nang buhay. Imagine niyo po ngayon yun sa buhay ng mga mananampalataya panahon ni Hosea. Mananampalataya pero walang kwenta ang buhay nila. Useless ang buhay kahit sila'y mananampalataya. Amen? Because nasayang po ang kanilang buhay. Hindi na sila nagbubunga. Amen? Wala nang abundant harvest. Amen? Hindi na sila productive. Hindi na sila kapakipakinabang ng mga Kristiyano noon. Amen? Pero nakita natin, ang Diyos ay nangusap. Amen? At ginamit si Prophet Isaiah kung paano ang gagawin para yung tigang na lupa na yan, yung fallow ground na yan, na hindi na matamnan, hindi na mapakinabangan. Amen? Unworkable na, hindi na gumagana, inactive na, tulog. Papaano pa yan ibabalik sa dati? Kaya po si Isaiah nagsalita. Ito po yung tinuturo ni Isaiah. Break up your fallow ground. Amen? Unless ma-break up yung fallow ground, kapatid, hindi yan maibabalik sa pagiging productive. Kung hindi, magpapatuloy yan sa weeds and wilderness. Yun po ang naging buhay ng mga mananampalataya, anak ng Diyos sa panahon ni Hosea. Kaya sabi diyan, kapatid, Hosea could identify with the need to break up the fallow ground. Kaya si Prophet Isaiah, kapatid, yan ay tinuro ng Diyos, amen, bilang lingkod ng Panginoon. So, Hosea could identify, na-recognize ni
ni Hosea, Prophet Hosea. Amen. Naobserbahan niya, na-find out niya, kapatid. Amen. Kung ano ang kailangan ng follow ground na ito ng mga Kristiyano na ito sa panahon ni Hosea na wala ng pakinabang. Amen. The need to break up their follow ground. Ito po yung kailangan nila. Ito po yung ating tema. Break up the follow ground. Break up your follow ground, kapatid. Kailangan mabungkal uli. Amen? Yung ganyang klaseng lupa, yung ganyang klaseng buhay ng isang mananampalataya na hindi na productive, amen? Hindi na abundant harvest, walang abundant harvest, walang masaganang ani, hindi umuulan ng pagpapala, kapatid. Kailangan ma-break yung follow ground na yan. Amen? Kailangan ma-break yan. Amen? Kaya sabi dyan, kung pag-aaralan po natin ang buhay dati ng Israel, ng mga mananampalataya, ito po yung Israel Glorious Past, yung dati nilang maluwalhating buhay, magandang buhay. Ano po ba nararanasan nila? Amen? Matindi po. Nung hindi pa po sila follow ground, kapatid, ito po nararanasan nila. Tingnan natin. Red Sea Miracle. Amen? Nakita niyo po yan? Wow! Matindi pong hiyawan at sigawan yan. Ibig sabihin, workable. Ang Diyos ay nakakakilos. Sa ganitong klaseng lupa, hindi makakakilos si Lord dyan. Kailangan, para ang Diyos ay makagawa ng miracle sa buhay na ito, sa ganitong klaseng lupa, sa follow ground, kapatid, amen, kailangan ito po ay ma-break up muna. Amen? Sabi nga doon kanina, we need revival. Kailangan muna ng recovery. Kailangan muna ng renewal that restore para maibalik yung first love and passion. Mag-aani ng kaluluwa. Maraming kaluluwa ang maabot kapag na-break itong follow ground na ito. Nabungkal muli itong follow ground na ito. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano is talagang makabuluhan. Thrilling. Masaya. Amen? Nakaka-inspire. Amen? Amen? But, nakita natin, ito po ay inabot sa panahon ng buhay, sa panahon ni Prophet Hosea. Kaya pag tinina natin doon yung book ng chapter 10 na yan, verse 1, basahin natin yung verse 1. Para makita natin doon. Talagang maganda at naging matindi ang galit ng Panginoon sa kanila. At sila po ay, dahil sa disobedience, dahil po doon sa mga ginawa nila, sila po ay naging follow ground. Amen? Sila po ay naging follow ground. Dahil follow ground na, wala na yung pakinabang. Hindi na siya productive, wala na yung abundant harvest, hindi na yan makakaranas ng masaganang pagpapala. Amen? Weeds and wilderness ang kanilang mararanasan. But kung titingnan natin, babalikan natin yung dating buhay nila, kapatid, nung hindi pa sila follow ground, they experience miracle. Amen? Sa buhay. We need miracle. Kailangan natin ng miracle patuloy sa buhay na ito, kapatid. Maraming mga sitwasyon at kondisyon sa buhay na ito. Amen? So, ito po ay naranasan nila. Alam natin kung gaano katindi ang kapangyarihang ginawa ng Diyos yan, namangha ang lahat sa ginawa ng Diyos na ipinaranas sa kanila yung miracle. Naranasan nila yan mula sa Panginoon. Si Lord nakaka-work sa kanila. And then, sabi diyan, ito, naubusan sila ng pagkain. Si Lord naghulog ng mana galing sa langit. At ang spiritual mana natin, si Jesus Christ. Sa panahon nila, ayan, mana talaga yan. Pagkain talaga na mana yan. At makikita natin sa panahon noon ay marami ng mga sakim. So kapag nagbababa ng mana, galing sa langit yan, pagkain nila yan, dahil wala silang makain, nagbababa ang Diyos ng mana, yung iba dinadamihan. Pero nakikita natin, nasasayang lahat yon. Talagang tinuturuan ni Lord na maging satisfied kung ano lang, hindi maging sakim. At yung iba nagsusobra, so nakita napapanis, hindi po nila napapakinabangan yan. Kung ano lang yung kailangan, talagang God will provide every needs. Amen? At makikita natin, naranasan po nila yung buhay na pinoprovide ng Panginoon. Provision ng Diyos yan sa kanila. Wala na silang makain eh. Meron ba rito wala na makain? Di ba? Nakita natin. Nung panahon na sila po ay hindi pa follow ground, kapatid, maayos pa ang buhay nila sa Panginoon, makita natin. Talagang si Lord nagpo-provide, gumagawa ng miracle. Amen? Ayan, ano pa? Ayan, water from a rock. Wala silang mainom. Pero ang bato ginagamit ng Diyos para makakuha sila ng tubig. Yan po yung mga glorious past, maluwalhating karanasan nila sa Panginoon. Amen? At yan yung gusto ni Lord na maranasan natin sa buhay.
God wanted to continually na makagawa ng miracle, amen, mag-provide ng pagpapala, pagkain, at makainom tayo, ma-enjoy natin. Amen? So, water from a rock. Amen? The Holy Spirit, the Word of God is water also. Nagbibigay buhay sa atin itong mga bagay na ito, nagligtas sa kanila, nagpala sa kanila, at ito po ay nagbigay sa kanila ng buhay. Amen? Kaya nakita natin maganda yung buhay nila before. Amen? So, kaya sabi diyan kapatid, Hosea could identify with the needs to break up. Kailangan ma-break up yung palogram para maranasan nila muli yung umuulan ng pagpapala sa buhay. Gusto talaga ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, umuulan ng pagpapala. Amen? At somehow, katulad nun, sila nagkamalit, nagkasala din sa Panginoon at nagalit sa kanila ang Diyos. At nakita natin yung ginawa ng Panginoon. Sabi nga doon kanina sa kanta, Amen? Amen? Nagkulang man, nagkamali man, ang salita ng Diyos. Nakita niyo po yon? The Word of God, ito po yung ating sandigan. Ito po yung ating pinagkakatiwalaan. Na pwede tayong malagay sa ganitong kondisyon na ang buhay natin, tulad ng mga mananampalataya ng Hosea time, naging fallow ground, naging naging basura na hindi na kapakipakinabang ang naging buhay nila, naging fallow ground sila. Sila po ay naging inactive at naging unworkable, hindi na mapakinabangan yung lupa o hindi na mapakinabangan ang kanilang buhay. Amen? But praise God, si Hosea po, Prophet Hosea, ay nagprophecy, nagkaroon ng prophetic call, kapatid, na kung gusto ninyong umulan ng pagpapala, ayan, maghasik kayo. I-share ninyo ang gospel. Amen? Kayo ay, we need to break up your fallow ground. I-share ang gospel at kailangan ma-break yung fallow ground, ma-revive, magkaroon ng renewal para ma-restore sa atin, maibalik sa atin yung passion and first love para sa Diyos at sa mga taong, sa mga lost people, sa mga sinners, sa mga unbelievers, para po tayo, nandoon ang biyaya. Pag tinignan natin, laging itinuturo niya, nasa kaluluwa ang pagpapala. Pag umaabot tayo ng kaluluwa, kaya kung may mga transaction tayo, gamitin natin na yung ating transaction, let's share the gospel. Kasi nandoon ang bunga. At yan ang magbabago sa buhay ng taong sinisharean mo ng magandang balita patungkol sa Panginoong Yesus, na manalig sila. Encourage natin silang manalig at tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon. They need to acknowledge, they need to recognize ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ito po, nakita, kapatid, na-identify, na-discover, na-obserbahan, kapatid, na-recognize ni Prophet Hosea na kailangan itong mga taon na ito, kapatid, ay magkaroon ng they need to break up the fallow ground. Kailangan nila ng magkaroon ng mabungkal silang muli, napabayaan ang kanilang buhay. Amen? Kumusta po ba ang ating buhay Kristiyano? Amen. Kumusta po ba ang ating buhay Kristiyano, kapatid? Amen? Amen? So nakita natin yon. Let the Lord speak to us sa ating mga puso. Amen? Makita natin yung sitwasyon natin, yung buhay natin, sitwasyon natin, at ng buhay ng panahon ni Propeta Isaiah, naging kawawa po yung kanilang buhay. Na dati naman ay matindi ang kanilang karanasan sa Panginoon. Amen? At ngayon, sabi diyan, kapatid, sabi diyan, the nation's sad condition. Yan. Dati, ang ganda ng kanilang pinagdaanan, ngayon, naging fallow ground na sila. So pag sinabing fallow ground, kapatid, that is sad condition. Amen? Ang buhay natin ngayon, amen, kapag tayo po ay fallow ground na, amen, like the life of the believers in times of Prophet Isaiah, kapatid, sad condition. At yun po ang naging dahilan ng Prophet Isaiah's prophetic call. Kaya po nanawagan, nagkaroon ng panawagan, si Propeta Isaiah, kapatid, amen, siya po ay nagkaroon ng, ito po ang nag-udyok kay Propeta Hosea para po magkaroon ng panawagan to break up their fallow ground. Bungkalin ninyo muli ang inyong ang fallow ground, ang tigang na lupa, napabayaang lupa. Amen? Kasi hindi babalik sa abundant harvest, hindi yan babalik sa pagiging productive pag hindi yan na-break. Magiging manatiling basura, disyerto, masasayang ang buhay na yan. Amen?
Yan ay magiging barren, kapatid, walang ibubunga, unproductive. Yan ay madidrain na madidrain, patigang ng patigang yon. Amen? Kaya kailangan pong ma-break yung fallow ground na yan. Yung lupa na yan, na tigang, na napabayaan na. Kasi wala na siyang buhay. Lifeless na, pag sinabing fallow ground, lifeless na yan. Yan nakikita. Kailangan na ng panawagan. Amen? Kailangan na ng panawagan. And sabi dyan, kapatid, we can identify with the need for His call in our time. Ngayon, tingnan natin po sa panahon daw natin. Sa panahon natin ngayon, lalo na nag-pandemic. Amen? Ano po ba nakikita natin sa pandemic ngayon? Naalala ko kahapon, nanonood kami sa men's talk natin. Tingnan po natin yan. Nasa 13,000 ang membro. 100 plus lang ang nanood. Ano pa lang yun? Sa Dasma pa lang yun. Facebook yun. Kung tayo nakapanood, sa ibang lugar nakapanood. So makikita natin. Sabi dyan, we can identify yung panahon ng mga buhay ng mga mananampalataya, Kristiyano sa panahon ni Hosea, they are fallow ground. Kaya nagkaroon ng prophetic call. Nag-udyok. Ang Diyos ay nag-udyok kay propeta na magkaroon ng prophetic call. Na kailangan, kung gusto nilang maging productive, kung gusto nilang magkaroon ng abundant harvest ang buhay nila, managana sila, kailangan nila ito. They need to break up the fallow ground. Kailangan bungkalin nila muli yung lupa na yan. Amen? Kaya po ngayon sa panahon natin, ganun din po ang tinuturo sa atin. Bless tayo ngayong umaga, tinuturuan tayo. At makita rin natin ngayong umaga, maobserbahan natin, ma-identify natin, ano ba ang buhay mo ngayon? Ano ba ang buhay natin ngayon? Amen? Kung nasa ganito tayong sitwasyon, nakita natin, sabi diyan, basura, barren, unproductive, drain, lifeless, disyerto, sayang, hindi matamnan. Hindi makagawa ang Diyos diyan ng miracle. Hindi makapag-provide. Walang ipoproduce yan na pagpapala na buhay. Amen? Makikita po natin yon na yan po ay unusable. Hindi yan magiging kagamit-gamit. Hindi yan magbubunga. Amen? Sa halip, patuloy na magdamo at basura ang magiging ang ipoproduce niyan. Kaya kailangan ma-break yan. Kaya ito sa buhay natin ngayon, yung buhay na yan, yung aral na yan, amen? Praise God, nangyari yan. At ngayon, sa panahon natin, pwede nating ma-check ngayon na ito raw. We can identify. Tingnan natin. May i-consider natin ngayon. Amen? Obserbahan natin ngayon. Amen? Let's find out, kapatid, ngayong umaga, yung ating pong sitwasyon natin sa panahon ngayon. Lalo na dumaan pa ang pandemic. Amen? Makita natin yung mga pinagdaanan natin nagmula sa Taal Volcano, nagkaroon ng pandemic, COVID-19, nagkaroon ng matinding mga baha. Maraming nawala, nagsara ng mga company. Amen? Maraming mga nawala sa trabaho. Amen? At marami ngayon ang talaga makikita natin, napakahirap. Pag binilikan natin, yun ang buhay ng fallow ground. Sitwasyon, barren, unproductive. Hindi productive ang buhay ngayon. Hindi abundant harvest ang meron ngayon. Amen? So yan ay sa buhay din. Amen? Sa bansa natin ngayon, sa bawat bansa, ganon. Tama na lang ang makakain ngayon. Amen? Hindi na siya. Ibig sabihin, pwede natin makita na, yun, ma-identify natin, kapatid, ma-recognize natin with the need for His call in our time. Na itong panawagan ni Hosea, kailangan sa panahon ngayon. What we need to do is to break up our fallow ground. Bungkalin muli. Amen? Kung ang buhay Kristiyano, mananampalataya, ay naging basura na lamang, kapatid, naging fallow ground na, amen? Yan po ay inactive na, wala nang, hindi na yan magbubunga, hindi, magdidrain lalo yan, amen? So, kailangan na nating tumugon doon sa panawagan also, amen? Anong sabi diyan, kapatid? Ano po ba ang mga churches ngayon? Sabi diyan, the churches
have grown cold and compromising. Ito na raw ang, pag sinabing churches, kapatid, believers siya, mananampalataya. Ibig sabihin, ang believers ngayon have grown cold. Ano ibig sabihin ng cold? Nanlalamig. And compromising. Compromising. Pag sinabi po natin cold, ano po ba ibig sabihin sa inyo? Pag sinabing cold, ang ibig po sabihin niyan, shy, nahihiya, nahihiyang mag-share ng gospel. Yan po ang follow ground. Nanlalamig. Nahihiya, shy, mag-share ng gospel. Walang tapang, walang passion, walang deep love sa kaluluwa. If there is deep love and passion, lumalabas po yung tapang. Kaya tayo, nagpipray tayo eh. Be strong and courageous. We need courage and strength and boldness to share the word of God. Pag may passion ka in deep love sa Panginoon at sa kaluluwa, yun po nanggagaling ang tapang. But sa panahon nila, wala na yung passion. Sila po ay follow ground. Wala na yung passion, wala na yung tawag doon, wala na yung first love, pagmamahal sa kaluluwa. Kaya po hindi na yun nagsishare. Kaya na hindi umaabot ng kaluluwa. Ang tawag doon, follow ground. Amen? Kaya sabi doon, ito na, the believers, the churches have grown cold. Shy na. Ano pa po isang matinding words dito sa cold? Bukod siya shy. Ano pa po ang isang word dyan? Uninterested. Wala nang interest para mag-share, umabot ng kaluluwa. Yun. Hindi na lumalago, hindi na ayan. So, sabi doon, that is follow ground. Ang kailangan niyan is to break up your follow ground. Amen? Amen. Sabi ko nga kanina, sa buhay natin, napakahalaga nun na we need to recognize Jesus Christ. Amen? We need to recognize our God. Kilalanin natin ang ating Diyos. I-recognize natin siya. At si Jesus Christ ang ibinigay niya para makakonekta tayo sa Kanya. We need to recognize Jesus Christ sa buhay natin. Kailangan kilalanin natin si Jesus Christ. At ngayon, tayo po ba nire-recognize natin ang Diyos? Amen? Through Jesus Christ. At isang bagay na matutunan natin, kapag nire-recognize natin ang Diyos, we need to obey. Kung nire-recognize mo ang Diyos, kinilala mo ang Diyos sa buhay mo, you need to obey. You need to commit your life sa Panginoon. Iko-commit mo yun. At susunod tayo sa kalooban niya. Amen? Yan po ang kumilala sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Itinalaga ang buhay sa Panginoon. Amen? Amen? Ikinumit ang buhay sa Panginoon, sumusunod sa Diyos. At pwedeng malagay tayo doon sa tayo ay nag-disobey sa Panginoon. Malalagay tayo sa ganitong kalagayan. Amen? Kaya si Lord, sabi ko, Lord, salamat. Dahil pangalawang linggo pa lang ito. 5 linggo pala tayo ngayong January. So after this, nitong 3 message na ito, mayroon pa 1 linggo. Amen? It's about follow ground. At ngayon, what is follow ground? Isa-isahin natin para mas maintindihan natin na nakakalungkot, kahabag-habag ang ganitong buhay, yung follow ground. Kailangan, we need to break up your follow ground. Kailangan ma-break yan, mabungkal uli. Napabayaan ang ibig sabihin yan. Maraming Kristiyanong buhay na napabayaan. Amen? Amen? So praise God, pwede tayong, kapag tayo po ay, makikita natin yun, kapag tayo ay nag-disobey sa Panginoon, ano po ba tawag doon sa disobedience sa Panginoon? Pag nag-disobey tayo, that is rebellion. Kaya mabigat. So, ang nais ng Panginoon, we need to obey Him. We need to share the gospel. Amen. We need to reach out people. We are commanded by God. Amen. Great Commission as a true believers. Amen. At pwede tayong, kaya check natin yung buhay natin ngayon. At kung tayo man ay nagkamali at nalihis, ngayong araw na ito, pagkakataon po yan na binibigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Hindi natin masayang yung pagkakataon. Kaya nakita natin yung video kanina. Tingnan niyo po ito. Sabi diyan, the churches have grown cold and compromising. Hindi lang yan, kapatid. Ano ba mga Kristiyano ngayon? Ito, pag sinabing saint, that is Christian, believers, saint, sitsuk. Ayun. Ano ibig sabihin? Nakaupo lang daw. Nakaupo lang daw ang mga Kristiyano ngayon. Sabi diyan, while habang
ang mga makasalanan, ang mga lost people, die and go to hell. Namamatay at impyerno. Walang umaabot sa kanila. Walang nagsishare ng gospel sa kanila. Nakaupo lang daw. Saint Suk. Nakaupo lang. Amen. So, ibig sabihin, that is fallow ground. Amen. Kailangan ma-break up yung fallow ground para po hindi ang Kristiyano ay magkaroon ng passion and magkaroon ng first love sa mga sinners, umabot, mag-share ng gospel, amen? Hindi mahihiya, magkaroon ng interest, amen? At matatag, malakas na umaabot sa mga kaluluwa. Amen? Ito po daw ang nangyayari ngayon. Kaya makikita natin, it is true. Marami ngayon ang Kristiyano na nakaupo na lang, hindi na umaabot ng kaluluwa, hindi na nagsishare ng salita ng Diyos, hindi na umaabot sa mga makasalanan. Amen? Na napupunta na lang sa impyerno. Amen? So, tinawag tayo ng Panginoon para po ay mga tao ay maakay natin. Amen? Amen? So, pwedeng ang buhay natin ngayon, napakahalaga ngayong araw na ito na check natin ano bang klaseng buhay meron tayo ngayon. Pwede kasing nasa fallow ground na tayo. Yan pala yung buhay natin ngayon. Nawala na yung passion for the lost, nawala na yung pagmamahal sa kaluluwa, malalim na pagmamahal. Ang totoong Kristiyano may malalim pag maayos ang buhay. May malalim na kahit ano pa man ang mga troubles and trials mo sa buhay, makikita mo hindi siya makakahadlang. Talagang kagalakan mo ang mag-share ng Word of God, to share the gospel. Hindi pwedeng uupo. Amen? Hindi pwedeng nahihiya. Hindi pwedeng walang interes. Hindi pwedeng pinanghihinaan. Amen? Kaya kailangan nakapokus sa Panginoon. Amen? Huwag sa problema, huwag sa trouble. Para hindi tayo lumubog. Amen? Kahit maraming problema. Amen? Sabi nga doon, sa mga problema natin, siya ang ating sandigan. We entrust everything sa Panginoon. Talaga namang may troubles and trials. Whether we like it or not. Pero hindi yung makahadlang yung mga troubles and trials. Fix your eyes on Jesus. Huwag mong kalimutan yung buhay ng isang productive life. Ng isang masaganang buhay. Yung isang buhay na nakakaranas ng masaganang umuulan ng pagpapala sa buhay niya. Si Lord yan ang pangako niya. Paulanin niya ng pagpapala ang mga buhay na mabungahin, umaabot ng kaluluwa, nagsishare ng mabuting balita sa pamilya, sa mga tao, sa mga nakakasalamuha. Amen? Na ang mga tao, hindi natin hahayaan na mamamatay lang sila at punta sila sa impyerno. Napakaraming numbers ngayon makikita nating namamatay dahil sa COVID. Amen? Kaya po, gamitin natin. So, kumusta po ang ating buhay? Baka nasa ganito tayo. Amen? So ito po ang tinuturo ni Lord sa ating ngayong umaga. Break up, bungkalin muli ang napabayaang lupa. Amen? Napabayaang Kristiyanong buhay. Amen? Bungkalin uli yan. At ngayong umaga, kapatid, yan po ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Let's continually, kapatid, rise up and build up the church of God. And we share, let's share the word of God, kapatid. Umabot tayo ng kaluluwa. Let's share the gospel. Amen. Kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo narito, nanalig tayo, natutunan natin, i-share natin si Kristo sa iba, kapatid. Amen. At dito po tayo para sa mga huling salita natin, sa first point natin, kapatid. Ulitin ko po uli. Tayo po ngayon ay nasa, ito pong message na ito about fallow ground, break up your fallow ground, at tinatalakay natin what is fallow ground. Amen. Sa next po na Sunday, what does fallow ground produce? Yan po. And sa last, kapatid, how can fallow ground be broken? Bago tayo magtapos, kapatid, ito po si Hosea. Sabi diyan, Hosea repeatedly uses illustration about fields and crops. Yan po sa buhay ni Hosea, Prophet Hosea, lagi niyang illustration, paulit-ulit po siya. Ang illustration niya ay patungkol sa lupa at sa mga pananim. Yan po siya. Sabi po diyan, kapatid, here envision a plowed field. Pag sinabing plowed field, sabihin na bungkal na. At tinitingnan niya po, amen, pinapakita ng Diyos sa kanya yan. At sinishare niya sa mga tao. Kapag nabungkal na muli ang lupa na yan, pag plowed field, ano po nakikita ni Isaiah?
ano po yung kanyang nai-envision, kapatid, natatanawan? It is no longer stony and hard. Hindi na siya magiging mabato at hindi na siya magiging matigas yung lupa na yan. Kapag yan ay na-plowed field na. Yan po tinuturo ni Prophet Isaiah. Yan po yung nakikita niya. Pag plowed field na, nabungkal na, it is no longer stony and hard. It has been carefully prepared. Magiging handa na yan. Amen? Kaya sa mamatay o sa mabuhay, handa. Amen? Lahat tayo naka-appoint sa kamatayan. Kahit sabi mong bata ka, pwede kang mawala ng bata ka pa. Wala sa edad ang kamatayan. Lahat tayo haharap dyan. Amen? Naalala ko po yung kaya ako po ay medyo magkakasama po kami nila Kapitan ng isang araw. Ako po ay nag-bless uli ng panibagong binless namin yung dinedicate namin yung bagong kalsada doon sa may malapit sa Sania, napakahaba. Doon sa Paras, Amen. At nag-dedicate kami, kasama ko sila. Amen. And napag-usapan doon, napagkwentuhan yung edad. Yung edad. Sabi nung isang konsehal, nako, 3:00 na ng hapon. Nang ibig sabihin, malapit-lapit na. At nakikita ko yun, kaya sabi ko, Lord, salamat po. I want to prepare doon sa mga napag-usapan nila. Lalong-lalo doon sa kapitan. Nabanggit niya po yung ganon, na talagang may kalungkutan yung ganong sitwasyon na haharap tayo doon eh. Pero kung tayo po ay plowed field, nabungkal na kapatid, maayos na lupa, hindi na tigang, kapakipakinabang na ang buhay sa Panginoon. No longer stony and hard. Kumusta po tayo ngayon? Tayo po ba hindi stony? Hindi ba tayo hard ngayon? Amen? Hindi ba tayo cold and compromising? Hindi ba tayo nanlalamig, nahihiya? Hindi ba tayo may interest? Amen? Sa mga kaluluwa, pag-share ng gospel, kapatid. So ito po tinuturo niya, it has been carefully prepared. Yun po yung kagandahan. Kailangan, why we need to plowed field? Bakit kailangan mabungkal? Para maging handa po itong buhay. Pagka fallow ground, unprepared yun. Impyerno, nakita natin yung ginainat ng kanina. Amen? Amen? So, hindi lang, ang kagandahan, anong sabi ni Prophet Isaiah? Nung nakikita niya, kapag tayo po ay plowed field na, nabungkal na, hindi na stony, hindi na hard, ito ay carefully prepared na, and it is ready for planting. Ready na. Kaya hindi talaga magpa-plant. Yung tamang pagpa-plant. Hindi rin si Lord makaka-plant. Kahit anong plant ng Word of God sa atin, pag hindi na-break yung fallow ground, the Word of God is a seed. Kaya kahit makarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi siya tutubo, hindi siya magbubunga. Kanino nagbubunga ang salita ng Diyos? Doon sa mga plowed field, sa mga nabungkal. Kaya ngayong umaga, very important po ito, ma-check natin yung buhay natin. Amen? Thank God at patuloy niyang ginagamit yung ating church to remind us about God's Word sa buhay mo at buhay ko bilang mga mananampalataya. Amen? Malaya tayong lahat. Pero si Lord nagtuturo sa atin. At nire-remind tayo at tingnan natin, masalamin natin kung yung buhay natin. Tayo po ba ay, ito na ba yung buhay natin? Plowed field or fallow ground? So clear yun, salita ng Diyos. Nakita natin yung kahinatnan ng mga fallow ground kanina. Matinding naglalawa ng apoy. Amen? Amen. Pero kung tayo ay ganito, ano po ang tinuturo? Pag nabungkal na yan, pinabungkal natin sa Panginoon yan, kapatid. Actually, the Word of God is like a water. Amen? Kaya mahalaga yung pakikinig ng salita para lumambot ng lupa. Amen? Ngayon pa lang, meron na tayong natututunan doon. Amen? Para po ma-break yung fallow ground. Para saan? Para maging productive uli. Para magkaroon ng abundant harvest. Sabi ng Tagalog, at pauulanan kayo ng pagpapala. Pag ganito ang buhay natin, pauulanan ng Diyos ng pagpapala. Kapag yan ay nabungkal. Amen? Amen? Yan ay nabungkal, kapatid. Kaya yung pagkilala sa Panginoon, pananalig sa Panginoon, kapatid, ngayong umaga, amen? Sabi nga doon kanina, Lord, Saint Sitsuk, mga nakaupo na lang daw. Yan ang fallow ground.
Amen? Hindi na naghahasik ng salita ng Diyos ng katwiran. Amen? Hindi na umaabot ng wala na yung passion, wala na yung first love. So when we share the gospel, the righteousness, kapatid, magtanim tayo ng katwiran, the gospel of God, the gospel of Jesus Christ, kapatid, with passion yun. Amen? With love yun, with a deep love. Amen? Kaya hihingi natin yun sa Panginoon. Para maranasan natin yung masagana o umuulan ng pagpapala. Kaya ito yung i-desire natin. Lord, plowed field, help me to be plowed field. Yung lupang nabungkal na. Yan yung lupang nabungkal na, inararo na, ready na para tanim. Diba? Ready na para taniman. Yung kanina, yung fallow ground, hindi pa yon, kapatid. Kaya makikita natin kahit anong tanim, hindi magbubunga. The Word of God is a seed. Kahit anong pakikinig natin, hindi tayo. Very important ito. Personal ito, na hingi natin sa Panginoon. Lord, help me. Ngayon pa lang, even though na pag-aaralan namin sa 3 linggo pa, how can fallow ground be broken? Pero ngayon pa lang, kapatid, ay hingin mo yan sa Panginoon. Nakita natin ang salita na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Let us rise up and build up, kapatid. Amen? Gawin nating makabuluhan yung ating buhay. Huwag nating hayaan ang buhay nating Kristiyano ay lifeless, walang buhay, tuyot, kapatid, walang bunga, barren, kapatid, unproductive. Ang tawag dyan, basura. Amen. Yan ay hindi magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Nais ni Lord na yan ang inudyok niya kay Propeta Hosea kung anong kailangan sa mga fallow ground. They need to break up their fallow ground. Kailangan mabungkal. Kailangan bungkalin muli. Ipabungkal natin sa Panginoon, kapatid. Na yung umaga, ikaw lang nakakaalam ng buhay mo. Alam mo kung ikaw ay plowed field or fallow ground, kapatid. Si Lord alam niya yan. Amen. Kaya ngayong umaga, amen, habang umaawit yung ating tagapagkanta, amen. Kaya po ito ang sabi, meron pa pala isang words, amen. Is your life ready for God to work in it? Amen. Ibig sabihin, kapag tayo po ay fallow ground, God cannot work. Tatandaan natin yon. Hindi gagalaw si Lord. Kaya makikita natin, kanino si Lord nagwo-work? Amen? Ano yung handang buhay para si Lord maka-work sa buhay na yan? Yung plowed field, nabungkal na. At yung plowed field, nakita natin yun. Nandun yung kanilang mainit, hindi sila nahiya. Interest sila sa pag-share ng Word of God, sa pag-abot ng kaluluwa. Iyan yung kanilang buhay. At productive, nakikita natin, kahit sa dami ng problema, kaya hindi natin magiging dahilan ng problema. Kahit ano pang pandemic. Kung follow ground tayo, dinatnan tayo ng pandemic, lalo tayo magkakaroon ng dahilan. Kaya ngayon, itong pandemic, pwedeng naging dahilan. Pero ang totoo, hindi yun ang problema. Ang problema is follow ground. Hindi siya plowed field, hindi pa nabubungkal. Amen? Kaya ngayong umaga, yun po yung tinuturo ni Lord. God wants us to break up our fallow ground, kapatid. Maging plowed field tayo. Maging handa na maging ready itong buhay na ito, kapatid. Na ang Diyos ay maka-work sa buhay natin. Amen? Ang Diyos ay maka-work sa buhay. God cannot work. Yun po yung ma-miss natin. Alam niyo po ba kung gaano kasarap ang mag-work si Lord sa buhay? Alam po ba natin yon? Isipin niyo po maigi nung tayo bagay nakakilala sa Panginoon para mas makita natin yon. Amen? Ako kung babalikan ko ganon, kung gaano kabulok, kahirap ang buhay, at biglang-bigla, meron palang Diyos. Totoo pala ang Diyos. Narinig natin ang salita at nag-response tayo sa Panginoon. Amen? At nakikita natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon, kung gaano kaganda. Amen? Yung itinuturo niya sa atin. Amen? Na ngayong umaga, yun ang nais ng Panginoon. Ibabalik niya yung passion, yung deep love sa kaluluwa, ang totoo, ang maayos ang buhay na Kristiyano. Clear po yan sa ating salita. Meron siyang deep love, meron siyang passion sa pag-share ng Word of God sa pag-abot ng kaluluwa. At ang bunga niyan, mabungahin. Productive. Pinauulanan daw ng Diyos ng pagpapala. At yan yung, kung nais mo yan, kapatid, na paulanan ka ng Diyos ng pagpapala, just raise your hand, kapatid. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon.
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, para maranasan ko. Thank you for your words. Help me, Lord, to break up my fallow ground in the mighty name of Jesus. Allow me, Lord, to be plowed ground, O God, in the mighty name of Jesus. Para maranasan mo, kapatid, ang pagiging productive, ang pagiging masagana, mabungahin, hindi masasayang ang buhay mo. Maranasan mo ang umuulan na pagpapala. Kaya ngayon pa lang tinuturo ni Lord. Talagang gusto ng Diyos 2021. Maranasan. Gusto niyang iparanas, kapatid, ang umuulan na pagpapala. Binigyan tayo ni Lord ngayong umaga kung paano natin mararanasan yan. Break up your fallow ground, kapatid. Break up your fallow ground. Pabungkal mo sa Panginoon, kapatid. Humble yourself before God. Humble yourself before God. Tingnan mo yung sarili natin. Kung ikaw at ako, amen, kung nahihiya ka ba, ikaw ay nanlalamig, nahihiya ka na mag-share ng Word of God, ikaw ba ay walang interest? That is fallow ground, kapatid. Yan yung lupang tigang, buhay na basura. Yan yung tuluyot na buhay, kapatid. Ikaw ba'y pinanghihinaan, nanghihina? That is fallow ground, kapatid. Ang plowed field is healthy, strong, kapatid. Kapag nabungkal na yan. Sabihin mo yan sa Panginoon, Lord, gusto kong umulan ng pagpapala, Panginoon, sa buhay ko. Sa pamilya ko, sa aming church. Bungkalin mo ako, Panginoon. Bungkalin mo ang buhay ko, Panginoon. Help me to be plowed field, O God. Help me, Lord. Bungkalin niyo, Panginoon. Gawin niyo malusog ang aking buhay. Hayaan mo, Lord, ang mga salita mong narinig namin ay magsilbing medisina, magpagaling sa anong karamdaman. Hayaan mo, Lord, ang salitang narinig namin ngayon ay magsilbing tubig, Panginoon, na siyang magpapalambot ng aming buhay, ng aming puso. Bungkalin mo, Lord, ang aming buhay. Bungkalin mo ang aming lupang ito, Panginoon. Bungkalin mo ako, Panginoon. Sabihin mo yan, kapatid, sa pangalan ni Jesus. At tumingi ka ng tawad sa Panginoon. We humble ourselves, Lord. Open up my eyes. Pahalagahan mo, kapatid. Yan ang prophetic call na ibinigay ng Diyos kay Prophet Isaiah sa lahat ng fallow ground, kapatid. Ikaw ba'y makabuluhang Kristiyano? Nais ng Diyos maging makabuluhang Kristiyano ka. Maabot ng kaluluwa. Nag-share ng gospel ng righteousness. Hallelujah. Yes, Lord, break my heart, O God, break my heart, Amen. Amen. Basakin mo, Lord. Yung mga nasa puso ko, nasa buhay ko, na nagbibigay sa iyo ng pain, nagdudulot sa iyo ng dalamhati, O Diyos. Wasakin mo yung mga bagay, Lord, bibigay sa iyo ng pasakit, ng pain, O God, in Jesus' name. Forgive all our sins, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Break my heart, Lord. Say it from your breaks lips. yours. For what breaks yours? Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Everything I am for your kingdom's cause. Yes. Hallelujah. As I walk Yes, Lord. from earth into Yes, Lord. Hallelujah. eternity. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven. Sige po, itaas ninyo inyong kamay. Father God in heaven. Kinukumit ko po, Panginoon, ang mga buhay na yan at ang kanilang pamilya, Panginoon. Ikaw lang nakakaalam kung yung buhay na yan, Panginoon, is plowed field or fallow ground, O God. Ikaw lang nakakaalam, Panginoon, kung ang buhay na yan ay may halaga sa iyong paningin, Panginoon, may kabuluhan. Yan po ba'y productive na buhay? Yan po ba ay nagka-harvest ng sagana? Ikaw lang nakakaalam, Panginoon. But Lord, mangyayari lang ang pagiging productive at masaganang ani, umuulan ng pagpapala kapag kami ay plowed field na, nabungkal, Panginoon. Na-cultivate na ang buhay na ito, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong kapangyarihan ngayong umaga, Panginoon.
Igawad mo, Lord, ang habag at grasya kung kami man ay follow ground. But Lord, once again, I pray, gawin mo pong cloud field ang buhay ng bawat isa, maging ang mga mahal namin sa buhay. Huwag mo hayaan, Lord, na kami po ay itapon sa impyerno, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan na mawala ng saysay ang buhay na ito at itapon sa impyerno. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Thank you, Lord, for your word. Salamat sa church na ito. Patuloy mong ginagamit to share the truth of your word sa God. Salamat po, Panginoon. Marami man mga problema and trouble sa buhay na ito. But Lord, once again, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami to fix our eyes on Jesus, not on the problem, not on the trouble. Tulungan mo kami, igawad mo ang kapatawaran sa aming mga lahat ng mga kasalanan. Forgive and forget our sins, O God. And heal us for all our sicknesses and diseases. Purify our life right now with the precious blood of Jesus Christ. Gawin mong pagpapalang aming buhay, Panginoon. Gawin mong cloud field, Lord, ang aming mga buhay. Salamat po sa habag at grasya mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. I-remind niyo kami palagi na ang buhay ng cloud field, maayos na buhay ng Kristiyano, ay uhaw at sabik sa pagbabahagi ng iyong salita sa pag-abot ng kaluluwa. At remind mo kami palagi, bawat kaluluwa, Panginoon, matindi ang gantimpala at pagpapala mo, Panginoon. Inilagay mo ang reward, gantimpala sa mga kaluluwa na maabot, Panginoon. Every time, Lord, we reach out people. We share the gospel, Panginoon, sa tao. Pinauulanan mo kami ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa habag at grasya. Kaya, Lord, ngayong umaga, linisin niyo po kami at patawarin. Hugasan niyo kami na yung banal na lago. Once again, Lord, help us to be cloud-filled, O God. Patawad, Lord, kung kami ay nawalan ng interes sa pag-share ng salita mo at pag-abot ng kaluluwa. Kung nahiya kami. Patawad, Lord, kung kami pinanghihinaan, Panginoon. Dahil nawala ang aming paningin sa iyo at pagtitiwala. Nawala ang aming paglago, Panginoon. Natangay kami sa mga troubles in this life, sa mga sitwasyon ng buhay. Huwag mo kaming hayaan na maging dahilan ang pandemic, season or out of season. You want us to share your words of God. You want us, Lord, to plant righteousness, Panginoon, by sharing your words. Remind us of the truth of your word. Salamat muli, Panginoon, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Gawin mong buhay, gawin mong useful ang aming buhay, Panginoon. And we claim ngayong umaga na, Lord, alisin mo ang stony and hard soul, Panginoon. Alisin mo, Lord, huwag mo kaming hayaan na maging stony and hard, Panginoon. Hallelujah. Let your words today, Father God in heaven, ay magpalambot sa amin at dumurog, Panginoon, at magbungkal sa amin sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay. Patuloy ka naming kinikilala. Palalahanan mo kami lagi, Lord. Kung totoo kaming kinikilala ka, if we acknowledge you, O God, in this life, if we recognize you in this life, we will obey your will, not our will, O God. Patawad po, Panginoon, kung dumating kami sa punto na sinunod namin yung aming gusto, Panginoon. At talagang kawawa kami, Panginoon. Kaya salamat po sa habag at grasya mo, Panginoon. Tulungan mo kaming muli to fix our eyes on Jesus. Help us continually, Lord, to recognize you, Panginoon, sumunod sa iyong kalooban, maglingkod sa iyo, at ikomit ang aming buhay. Kapatid, if you truly recognize and acknowledge God through Jesus Christ, commit your life sa Panginoon. I-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. Because God wanted to move and work at paulanan ng pagpapalay ang buhay na yan, kapatid. Amen. I-claim mo ngayong umaga, kung ikaw man ay follow ground, ngayong umaga maging cloud field ka, maging cloud ground ka, kapatid. Mabungkal ka ngayong umaga. Maayos, magkaroon ng revival sa iyong buhay. Magkaroon ng restoration sa iyo, ng deep love sa Panginoon at sa kaluluwa. Magkaroon ka ng passion sa pagkaluluwa at sa pagbabahagi ng righteousness o ng magandang balita. Father God in heaven, we give you praise. I pronounce, Lord, I claim right now, yung mga taas ang kamay, Panginoon, yung mga buhay na yan, Panginoon, allow them to be cloud-filled, O God. At Lord, we claim maranasan ng mga buhay na yan
ang umuulan na pagpapala sa buong taon ng 2021. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa sa amin kung ano ang follow ground, Panginoon. Tulungan mo kaming makabalik at mapag-aralan namin muli, matutunan namin about the follow ground, Panginoon. We give you praise, we give you glory. Salamat po sa habag at grasya mo. We commit our lives to you, O God. Kinukommit namin. Patuloy ka namin kinikilala, O Diyos, pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. We acknowledge, we accept continually Jesus Christ as our Lord and Savior, our Master. And we will obey you, O God, not our will, O God. We commit our lives to you. Use it for your glory. We invite you, O God, to move and work continually sa aming buhay. Maranasan namin muli ang iyong pagkilos, Panginoon, at gawin mo makabuluhan ng aming buhay. At muli, we claim, paulanin mo, Lord, ng pagpapalang aming buhay at pamilya, maging ang aming church, maging ang aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, everybody say amen. Amen, 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 amen. Tanggapin niyo po biyaya ng salita ng Panginoon. Once again, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Everybody say amen. Amen. God bless you all. God bless you.